Muli isang magandang umaga po at muli ba nating palakpakan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang dakilang pagmamahal sa bawat isa. Ika nga ng kasulatan, hindi sa tayo yung umibig sa Panginoon, kundi siya yung umibig sa ating lahat. At kung kaya lamang nating i-define or pahambingan kung ano ang pag-ibig, sino makakahambing, di ba? Sinong makapag-define ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Kahit lahat ng ginawa niya, natin kayang bilangin. Dulot ng kanyang pag-ibig sa bawat isa, mga kapatid, patuloy ang Panginoon na nagmamahal sa atin. Kahit nga ayon sa kasulatan, hindi man tayo nararapat, pero minahal tayo ng ating Panginoong Diyos. At sa isang buong taon na ito, Panginoon, lagi mong tandaang minamahal ka ng Diyos. At patuloy kang mamahalin ng Panginoon, hindi dahil sa sino ka man, o kung ano man ang ginawa mo, kundi dahil siya yung Diyos na pag-ibig at lubos na umiibig sa bawat isa sa atin. Ayon sa kasulatan, sapagkat tayong lahat ay nagkasala at walang nararapat sa harapan, sa presensya at sa kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya nga, kahit nga tawagin tayong mga anak ng Diyos ang hirap, di ba? Bakit kamo? Dahil alam natin sa ating sarili kung gaano tayo kawalang halaga na itutumbas sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. And for this morning, mga kapatid, pinag-usapan natin ang provision ng Panginoon, ang protection ng Panginoon, at sa umagang ito, ang kanyang affection, gayon din ang kanyang, sa kanyang pag-ibig. Sa Roma chapter 3, verse 22 to 23. Ayon sa kasulatan, sabi po dito, walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Gayon pa man, ika ng kasulatan, minahal tayo ng Panginoon. Kung tatanungin natin ang Panginoon, sa anong kadahilanan mo kami minahal? O sa isang salita, bakit mo kami minamahal? Bakit mo kami patuloy na minamahal at mamahalin pa? At hindi lamang sa mundong ito, kundi bakit may laan ka pa sa amin, dulot ng pagmamahal mo sa bawat isa o sa aming sarili. Sa isang buong taon, mga kapatid, ang patuloy na pangunawa at paalala sa atin ng Diyos, kung hindi gaano yung pagmamahal niya Kasi pag sinabi mong gaano, parang mong nasusukat o sinusukat Pero sabi nga ng kasulatan, gaano kataas, katayog, kalalim, kalawak ang pag-ibig ng Panginoon. Mga kapatid, gaya ng sinabi ko kanina, ang isang tanong na bakit tayo minamahal ng Diyos? Bakit hanggang ngayon ay patuloy tayong iniibig ng Diyos sa lahat, sa bawat pagkakataon, at sa lahat at sa darating na panahon? Sino ba tayo? And yet, ang isip ng tao, kuminsan at kadalasan, matayog pa sa matayog. Pero ang magiging tanong, sino nga ba tayo? Ayon sa kasulatan, sa Isaiah chapter 53 verse 6, tayo, kung sino ka, ikaw ay isang tupang naliligaw. At yung buhay natin noon, na malayo sa Diyos at pinili ang sariling kalooban, tayo ay nagkanya-kanyang mga lakad. Buhay mo, buhay niya, buhay nila, malayo sa Diyos. Pero ang sinabi ng kasulatan, patuloy ang pag-ibig ng Panginoon. Subalit, gaya ng sinabi ng Romans chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos yung pag-ibig niya sa iyo. Na noong ikaw ay makasalanan pa,
si Kristo ay namatay para sa iyo. Sabi ng kasulatan, hindi mo kayang abutin ang katuwiran ng Diyos. Sapagkat ikaw ay isang taong tupang naligaw, sapagkat ginusto mo ang gusto mong buhay. Pero sa kabila ng iyon, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang hanggang bukang bibig. Kundi sabi ng kasulatan, nung tayo'y makasalanan pa, namatay ang Panginoon. Hindi yung nanunumbalik ka. Yung sa kalagitnaan ng katigasan ng ulo, sa katigasan ng puso, sa pagsuway at paglaban sa kalooban ng Diyos, si Kristo ay namatay para sa iyo. Hindi parang kumbaga sa isang isipan, parang yung langit, ang tawag doon, parang worthy tayo sa langit. Parang nararapat. Bakit hindi ako liligtas ng Diyos? Bakit hindi ako mapupunta sa langit? Bakit hindi ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Parang worthy ka ata. Parang nararapat ata tayo doon. Pero ayon sa kasulatan, sabi ng Panginoon, walang nararapat. Wala kahit isa. Kaya doon kanina, yung pinag-uusapan natin, sa kabila ng katigasan ng ulo ng tao doon sa Bible study, sa katigasan ng ulo ng tao, ang Diyos ay naghahandang abutin ang kanyang kamay para tayo ay iligtas. Ihango mula sa buhay na makasalanan. Handa ang Panginoon. Nang nakita mo, gaya ng pinag-usapan na, nakikita mo ang iyong buhay na malayo sa Panginoon, na nakatigasan ng ulo, katigasan ng puso, kamangmangan ng pag-iisip, yun na yung panahon na maintindihan mong kailangan mo manumbalik sa pag-ibig ng Panginoon. Gayon pa man, nais ipakita yun ng Diyos upang maintindihan mong, apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay ka sa akin, wala kang magagawa. Sapagkat ang buhay ay hindi natatagpuan sa labas ng pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kaya dito mga kapatid, sabi ng Romans chapter 9, verse 22 to 23, actually, idinugtong natin siya doon sa Bible study. Sabi ng kasulatan, ano nga kung sa pagnanais ng Diyos, sa pagnanais ng Diyos na ipakita ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis na may pagtsatsaga sa mga kinapupuutan niya. Sino yun? Tayo yun. At tayo ang siyang inihahanda para sa pagkawasak, upang maipakilala niya ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga kinaawaan niya na kanyang inihanda ng una pa para sa kaluwalhatian. Noong una, at nang hayaan tayo ng Diyos na gawin ang sarili nating kalooban, nang hayaan ng Diyos na sundin natin ang gusto nating buhay, ang sabi ng kasulatan, pinagtiisan o nagtiis ang Diyos sa panahon na tayo ay muli niyang iaahon. Sa oras na ipapanumbalik ka ng Panginoon, nag-antay ang Diyos sa'yo. Hindi ikaw yung nanumbalik, hindi ikaw yung nag-antay, hindi ikaw yung naghanap, kundi ang Diyos ang naghintay at ang Diyos ang nagtiis ng panahon, nagintay para ibalik ka niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga sabi ng Romans chapter 3 verse 25, sapagkat sa kanyang
banal na pagtitiis ay pinalampas niya ang kasalanan na nagawa natin noong nakaraan. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Sa pangunawa at sa malawak na pagtsatsaga ng Diyos sa atin, mga kapatid, na disinsanay tayo, sabi nga ng kasulatan, dapat nasa kanyang puot, nasa kapahamakan, pero anong sinabi ng kasulatan? Sa kanyang banal na pagtitiis, pinalampas niya ang lahat. Kaya nga ayon sa kasulatan, ngayon ang araw ng pagliligtas. Nung nakilala mo at nalaman mo ang Panginoon ang siyang magliligtas sa iyo, sinabi ng kasulatan, ngayon ang araw ng pagliligtas. Hindi bukas, hindi sa makalawa, ngayon. Ngayong naiintindihan mo ang pag-ibig ng Panginoon. At sa atin ngayon, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ang pag-ibig ng Diyos ang magtulak sa atin sa pagbabago ng buhay. Kasi sabi ko nga kanina, madalas sa buhay ng tao, ang mas pinapansin natin, yung sarili nating gusto. Yung sarili nating pamamaraan, yung sarili nating pag-iisip. Kung minsan, o madalas nga, hindi mo iniisip ang Panginoon. Lord, ngayon lang. Kahit nga ang paggawa ng kasalanan, kung minsan, hindi na siya nagiging pagsubok eh. Kung minsan nga, hindi ka na kinakailangang tuksuhin. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos at nakikita ng kaaway na willing kang gumawa ng mali. Na willing kang magkasala. Pero kung titignan mo, ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang mga pagtitiis para sa buhay na dapat na ibibigay niya sa atin. Hindi niya tinignan kung ano yung kapakanan niya. Kundi tinignan niya, ikaw na ililigtas. Kaya, mga kapatid, ano ang nagtutulak sa atin para ang buhay na ito ay maipakilala o maipakita sa Diyos araw-araw na may katwiran? O nakikita ng Diyos, parang patagal ng patagal, lalong lumalayo tayo sa Panginoon. Parang lalong wala na siyang bilang sa araw natin. Tandaan natin, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo nananatili ngayon. At sa kabuuan ng isang taon na ito, mga kapatid, ang lahat ng ginawa, ang lahat ng layunin, ang lahat ng plano ng Panginoon, sa lahat na nangyari sa iyong buhay, ang bunga, ang ugat ng lahat ng yan ay ang kanyang pagmamahal sa iyo. Kaya sabi sa 2 Peter chapter 3, verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip ay nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na mayroong mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Noong una, itong verse na binanggit natin noong una, sa kanyang banal na pagtitiis, naghintay siya ng panahon para ikaw ay iligtas. Ngayong nasa Panginoon ka, nandiyan ang pagkakataon para magpatuloy sa Panginoon na hindi mapahamak, kundi tumalikod sa kasalanan at anumang dapat pagsisihan sa buhay ng bawat isa. Kasi kung nakikita mo ang pag-ibig ng Diyos, nauunawaan mong mas kailangan mong hindi tumbasan, kundi ipakita ang resulta ng pagmamahal ng Panginoon.
Hindi bilang utang na loob, kundi isang pagsamba at pasasalamat sa pag-ibig ng Diyos. Sa isang buong taon na ito, ano ang buhay na naipakita natin sa Panginoon? Tignan natin ang ating sarili. Madalas ba mga kapatid, mas reklamador tayo sa Panginoon? Mas demanding tayo sa Panginoon? Sa isang buong taon na ito, mas napakita ba natin sa Panginoon ang kakulangan ng pananampalataya o pagtitiwala? Sa isang buong taon na ito, na sa lahat ng ginawa ng Panginoon, na-appreciate mo ba? At naging sandigan ba ng buhay mo ang pag-ibig niya? O nabaliwala lahat? Kasi tinatapos natin ang taon na ito na makita natin anong klaseng buhay ang isang taon na ito na pinakita mo sa Panginoon. Kasi kung paalpasin lang natin ang isang taon na ito na hindi tayo magkakaroon ng pagkatuto sa susunod na taon, walang saysay para sa atin ang panibagong taon. Huwag ka na mag-celebrate. Kasi hindi mo rin naman, o hindi rin naman din natin pinapahalagahan. Pero kung sa buhay natin ay nakahalad ka. Kasi bakit? Dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi nawawalan ng kapakinabangan sa iyong buhay. Kaya, sa panahon na nakita ng Panginoon, ayon sa ating binasa mga kapatid, gaya po ng nadoble ata. Gaya ng ating nabanggit na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Sabi ni Pedro, hanggang sa panahon na ito, inaantay natin ang Panginoon. Naghihintay tayo ng mayroong pagtsatsaga. Pero habang hinihintay mo ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon, hindi ka naghihintay ng sakawalan o hindi handa. Kung inyo pong napanood yung ating pong Thursday online sharing, pinaalam natin doon kung ano yung kahalagahan ng sinasabi ng Panginoong babalik akong muli. Upang sa ganon, yung pangako ng Diyos sa atin ay lubos nating matanggap. Bakit kamo? Huwag nating kakalimutan na sa panahon na darating ay mayroong matatalinong tao at may mga mangmang na tao na siyang naghanda sa pagbabalik ng Panginoon at may 5 tao na hindi naghanda sa pagbabalik ng Panginoon na ang ilaw ay umaandap-andap na. May mga tao, kahit Kristiyano, nag-aalangan ng sabi nga, hindi ba babalik si Jesus, pangako niya? Nasaan na siya ngayon? Bakit wala pa rin? Mamadali ka ba? Una ka na. Ayon sa kasulatan yon, nasabi ng kasulatan, hindi ba babalik si Jesus? Nasaan na siya hanggang ngayon? At kahit Kristiyano, hindi man nasasabi, pero ano ang buhay? Ang buhay na nakakalimutan ang Diyos sa bawat araw. Hindi mo na napansin na hindi mo na pala napansin at napapansin ang Panginoon. Yung pag-ibig ni Lord. Mahal ka ni Lord eh. Araw-araw. Alam mo, kaya dumarating sa punto ng buhay natin, madalas tayong, tawag dito, balisa sa buhay, alala sa kinabukasan, gayon din, maraming bagay na pinapangarap. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi natin palaging tinitignan ang kasaganahan ng pag-ibig ni Kristo. Uulitin ko.
Kaya ang buhay, kahit Kristiyano, ay abala sa maraming bagay sa mundong ito. Gayon din, alala sa kinabukasan. Dahil hindi natin araw-araw tinitignan ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos na sasapat sa buhay mo araw-araw. Kaya sabi sa kasulatan, gayon din kasama yung kanina nating Bible study, God made a history to show how man lead himself to destruction. But God, who is rich in mercy, save us and lead us in a life where His mercy and love always be found. Pinakita ng Diyos throughout the history or sa buhay natin. Paano tayo kapag mag-isa napapahamak. Pero sa biyaya ng Diyos sa kanyang pag-ibig at habag, dinadala tayo ng Diyos sa kanyang awa at sa kanyang pagmamahal araw-araw. Kaya kung may kulang sa iyo at may hinahanap ka, baka hindi naman bagay ang kulang sa iyo. Baka nagkukulang ka na ng pansin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya pala tayo hindi maperme sa gusto natin sa buhay kasi empty ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi dahil ang Diyos ay nagkukulang, kundi tayo ay nagkukulang na tanggapin ang pag-ibig niya araw-araw. Kaya pansinin ninyo ang inyong sarili. Gayon ba nga ba ang puso natin? Na parang walang kasapatan? Na walang halos magbigay ng kasiyahan sa atin? Pero sabi ng kasulatan, yung pag-ibig ni Kristo. Yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. At sa pag-ibig niya, sa bawat araw, iba't ibang bigay o kaloob ang Diyos para sa iyo. At hindi lamang sa buhay mo na ito, kundi mayroon pa siyang inihahanda para sa iyo. Ano ang sasapat kapag hinanap mo yun sa ibang bagay? Kaya, muli, tanungin natin ang ating sarili, kulang ba ang laman ng puso natin? May kakulangan, may pagkauhaw, may paghahanap pa sa ibang bagay. Kasi kung gano'n ang nangyayari, nakapansinin mo ang iyong buhay Kristiyano. Makulang na tayo sa pagpansin at sa buhay natin na nasa Panginoon. Kaya nga sabi ng kasulatan, lahat ng ito ay ginawa ng Diyos at sa kanyang pag-ibig ay walang makapaghihiwalay sa atin. Sabi ng Romans verse 37, sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit na ang kamatayan, o ang buhay, o ang mga anghel, o ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, ang hinaharap, ang kataasan, at ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo. So sa tanging anak at sa bugtong na anak ng Diyos, matatagpuan ang kasapatan at kahigitan sa buhay na hinahangad natin. At dahil yun sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya lang, sa patagal ng patagal, kahit na ang Kristiyano ay nagkukulang sa pag-ibig na ito.
Gaya nga ng sinabi ko, hindi dahil ang Diyos ay nagkukulang, kundi tayo lamang ang nagwawaglit sa pag-ibig na ito. Ito ang siyang paalala sa atin, mga kapatid, na sa pagmamahal ng Diyos, sa isang buong taon na ito, mga kapatid, huwag nating kalilimutan ang lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay ninyo, dulot ng kanyang pag-ibig. At sa pagharap ninyo sa panibagong taon, harapin ninyo ang bagong taon nang mayroong dalang aral sa lahat ng ginawa ng Diyos sa isang taon na ito. Ang kanyang pagbibigay, ang kanyang pag-iingat, at ang kanyang pag-ibig sa inyo, sa bawat isa, sa bawat araw ng buhay po ninyo. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat